Before naman talaga ako maging director at mabigyan ng pagkakataon makapag-direct ng pelikula. Dati talaga akong drag queen. Yes. Filipino drag, for me, more than anything, is all about identity. Ito yung dahilan kung bakit kailangan natin gumawa ng Filipino version. Hindi lang Filipino version, kailangan natin ng Filipino format. Kami mga creatures of the night, marami sa amin ay may kanya-kanyang problema na hindi kayang harapin sa umaga, kaya kami nabubuhay sa gabi. Pag queer ka kasi, di ba, talagang you always need to work extra. So feeling mo, kasi marami nagsasabi bilang na pangalawa kang nag-air. 'Di ba? Like, sumunod tayo sa kabila. Kung wala ba yung kabila, feeling mo wala ding drag din? When that was announced, people were so cruel to us. Di ba parang anong nangyari sa support local drag? Alam mo, ako lang magiging honest, kahit itanong mo pa si easiest thing is that I have received messages from these fans telling me to quit everything that I'm doing. Sa lahat ng tao dito, kayong dalawa yung pinaka makakaalam at makakapagsabi na ang tagal kong pinigil ang pananahimik ko. I'm a transgender woman, you know, fighting for my space, not just in this industry, but fighting for my basic human right to speak. Feeling ko people just need to get used to a spicy woman like you. Lagi kami The other nakakompare. show is better than us. Alam mo, totoo lang. Alam mo, Spice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. I step out tonight, feeling so right. Got my look down tight, watch me shine. Talaga naman, nandiyan na naman kayo, dragsters. Kumakain ako. Akala ko break time. Anyways, hello Philippines! Hello Drag Universe! I am Deja. May tinga pa. I am your Drag Supreme. At welcome kayo dito. Katulad ng pag-welcome ng family ko sa family nyo. Because family is based together, slays together. Talaga naman, yes. Thank you. And we do it with pride. Welcome to the Dragverse. This is my stage. Time to turn the heat. Watch me break out this cage. Welcome to the show. andyan pala kayo. Sorry, tinatawagan ko. Tinatawagan lang ako. Sorry, busy woman. Busy woman. Diba? And I am Mrs. Tan. Not your drag supreme, but I'm superb. At eto na nga, diba, Eto na sister? Ang pinaka-pack na podcast for queens, kings, and everything in between. Welcome to Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game. I'm a complicator. I'm a complicator. I'm a complicator. Lala ka na, ala beauty queen. Aura ko'y will make you scream. Ganda kong nagniningning, lalo kang mapapatingin. Di ko na kailangan na magpaganda. Dating ko palang panalo na. Di ko need ng filter sa camera. Naturang ganda ay bandera. Di ko kailangang sumabay pa sa uso. Ako'y magiging ako na aking ginusto. I'm a cupcake. Tanda ko'y idarapa. Di magpapatinag sa sasabihin ng iba. I'm a cupcake. Umaapaw ang karisma. Ang tunay kong ganda sa lahat na iba.
is my stage. Time to turn the heat up, watch me break out this cage. Welcome, welcome to the show. Welcome to the Drag Race, here we go. What's up mga dragsters? So, andyan pa rin sila. Talaga namang ayaw nilang umalis. Talaga namang, ganun sila Kakit. Nakahawak lang. Every Yes. Wednesday yan, di ba? Oo, Oo, grabe kayo! Tama. Pasabog kayo. Clap yourself into two. Group yourself into two. Pero ayan, parang, alam mo, Mrs. Tan, meron na naman akong order. Na naman? Oo. Alam mo Grabe naman naman. ako, talagang addict ako sa pag-order. Grabe. Next time ang in-order ko, yung rider mismo. Ay! Talaga naman. Ganun Grabe. ang natin ngayon. Parang rumaraga sa bumubrum-brum. Oo, bumabarurot yung rider na yan. Pag yan ang rider, talagang uupuan. Masasabi ko lang Aangkasan? At i-joyride-an. Yes. Sasakay kahit hindi alam kung saan patungo. Diba? Shit. Speaking of patungo na siya, nararamdaman ko na. Asan na ba siya? Natawagan daw siya. Hello? Bernadette! Pasok! Oh. Tatanggalin daw ang helmet. Carbon check! Change career ka na naman ngayon, Bernard. Ano namang eksena mo ngayon? Bakit may pa-helmet ka? As usual, sabi ko nga sa'yo, all around kasi ako. Ay, alam mo, kailangan ko nang magdidilig. Pwede naman, all around nga ako as long as alam kong malinis yan. Dudumihan ko. Hindi, joke lang. Siyempre, gagawin ko. Ayun na! Oh my God! Mas tinatago ba lang? Oh, nasty! Alam mo, hindi kita kilalang ganyan, pero I love the new personality. Wow. Talaga naman, pero ano bang handog mo para sa amin? Bakit naman nakaganyan ka, Nak? Oo. Kasi yun, as usual, again, may panibago na namang chismis. Ano naman chismis ya? Bakit ang dami kong order na chismis? Oo. Hindi naman yung sini-check out ko. Kakaiba yung source mo, ha? Oo. Oo. Kasi alam kong hindi ka sasaya sa checkout mo, kaya nga binibigay ko sa'yo yung mas better. Not just mas, better pa. Oh. Talaga. Much malaki. Much masarap. Nice. Ganda. Kasi hindi mo makita. Oo naman. Ano ba yan? Inuuso mo na. Dudukutin ko na sa mahiwagang Oo. mahiwagang bulsa. Oo. Ang lalim ng bulsa. Sige, pasok mo. Ay, talaga naman ang all about drag. So yan ang handog mo sa amin. Pasabog. Di ba? All about drug? Oo, drag queen ka ba, Mrs. Tan? Drug queen lang. Drag queen ha, ibang drugs ang Ay, iba ba? Sorry. Oh, Ay, anyways, naman ako. maraming salamat. Oh, doon ka na, mamaya ka. Magpapaano ako mamaya, may papadilig ako sa iyo. Oh, sige na, exit ka na. Ay, thank you, ha? Thank you. Laban mo yung helmet mo, medyo mabaho na. Oh, ay, yung susi mo, gaga, yung susi ng motor mo. Pero alam mo, bilang drug naman yung pag-uusapan natin, nako, sober na po ako. Matagal na po. Matagal na ba? Oo. Speaking of drag, meron naman tayong Gristerella for today. Swell. Well, eto na, hindi naman ako impressed dito sa susunod na guest natin. Parang sakto lang, di ba? Oo, diba? Oo. Parang wala naman siyang masyadong na-achieve sa buhay. Oo, tsaka, di ba, parang, sino ba yan siya? And actually, hindi natin siya masyadong kilala, pero mas makikilala natin to personally ngayon yata. Pero gusto mo ba bang kilalanin? Parang hindi na. Pero dahil sa inyo, dragsters, kikilalanin namin, wala kaming magagawa eh. At saka dito na siya, actually siya yung kumatok talaga. Oo. Feeling ko, ready na nating bigyan ng award. Hindi lang bigyan ng award kasi siya naman ang magbibigay ng award ceremony. So, ang intro natin to. Let's welcome the esteemed director, Yeah. the award-winning director, not just of a film, Ito na yung powers but ko. a lot of things. Let's welcome Direk Rodina Singh!
Ay, Sinaloka kayo, di ba? Wala yung i-welcome naman natin mga dragsters, no? Kaya nga sabi, talaga naman. The esteemed and award-winning director of Dragon Philippines, the first local drag reality competition for Filipinos by Filipinos. Talaga Let's welcome Direct Rodina Hello, ulit. Take 3. Diba? Ganun dapat. Ano na? Oh, ano na? Kamusta naman ang life, Direk? After transitioning. Alam mo, okay ang life. Life has been, precious. Wow. Wow. Oo, maganda yung naging takbo ng life after drag. Then it was great. I mean, nakikita nyo naman. Sorry. Right. We are thriving. Yeah. At saka, Iba you are yung thriving. freshness mo ngayon, Oo. Direct. No? Iba yung glow up. Inadmit. Oo. Kailangan eh. Di ba? At least ngayon, alam mo, totoo lang, isa sa mga wake-up call talaga sa akin. Talagang kapag ka nasa public eye ka, kailangan mo talagang magpaganda, hindi dahil gusto mong maging maganda, Yes. but because para pag nilait ka, hindi masyado masakit. Kasi alam mo sa sarili mo, basta ako nagpaganda. Bakit ka ba Bakit nilalait? nakikita kami si Stan? Ha? Bakit ka ba nilalait? Hindi, para alam mo, nakatingin ako kay Mrs. Line kasi may mga bagay na sadyang hindi talaga naiintindihan ng mga tao, di ba? Tama. Wala siya naintindihan. Tama. Di ba? Okay nga. Ang point lang ay, mas masaya ang buhay. Hindi sapat na matalino ka lang, hindi sapat na magaling ka lang, kailangan maganda ka. Iba ka talaga, Iba ka no? talaga. Lalo na pag queer ka ha, hindi totoo yan. Hindi pwedeng... Sabi nga ng guest namin dito si Morenong Karug, fresh lang. Fresh lang. Tama. Hindi pwedeng fresh lang din. Dapat may gawa din talaga. Kasi marami Wala na ring fresh. And ang point ko kasi ay pag queer ka kasi, di ba? Talagang you always need to work extra. Not just extra, minsan 3 times, 4 times that hindi kung ano man yung contemporary nyo. Diyos ko, isipin mo yung mga straight by 30 years old, may asawa na sila, may pundar na sila, samantalang yung mga eki, wala pa rin, di ba? Kasi wala tayong ang dami naiba na yung topic. Huwag na tayo pumunta doon, pang ibang episode yun. Pero speaking of topic, ito na nga, marami nagtatanong. Ano? Kailan ba ang season 3 ng Drag Den? Ito na yun. Dalawa na pala yun. Ito na yun. Pa rin, kami pa rin magkalaban. Welcome to Drag Den. Hindi Diba? tayo yung host. Diba? Matatalo ko na naman si Mrs. Tanyan. Ay, hindi na nga, ito na, panalo na kayo both o kayong dalawa yun. Nakapag-podcast ka Oo, na. di ba? Nakapag-podcast kayo na may set design. Sorry. Pasabo. Ganun. At Diba? hindi lang basta set design. Studio. Set Oo. design. At may prod kayo at ang dami yung camera setup. Period. Apat. Diba? Ang dami yan, oo. No, hello. Nagmumura. Ganun. Di ba? May ano kayo, may comset. Kompleto yung prod. Pero speaking of Drag Den, Hindi kailangan alam nila yung baka sabihin nila ni-record yun lang to sa may Salas Joy. Hindi, nakaprod sila. Oo. Nakaprod. speaking of prod and Drag Den, paano ba kayo nag-dive in sa Pari ng dive-in. Di ba? Swimmer. Paano Talino ba na kayo sa nag-dive trio. in? Paano ba nagsimula na parang, ay gusto ko mag-direct ng local drag competition dito sa bansa? As prod sing. Ako 'di ba hindi naman na to bago sa atin. Lahat ako nakwento ko naman na to maraming beses. Na before naman talaga ako maging director at mabigyan ng pagkakataon makapag-direct ng pelikula. Dati talaga akong drag queen. Well, so, draga naman talaga. Oo. Universal Rodina. So sa mga hindi alam, yun ang drag name ko, si Universal Rodina. Before kasi nung Nectar, nung Loki pa ang Nectar at bagong bukas pa rin siya sa BGC, yung drag cartel noon, yung underground drag competition na yun, syempre di ba organize ng mga tropa natin, ganyan. Yes. So kami lang din yung mga contestant, tapos once a month lang yun. Doon talaga nag-start yung love ko for doing it regularly. Kasi before that, once a year lang ako nakakapag-drag sa UP pa, sa Lantern Parade. Kasi yung organization ko, yung UP Babaylan, every year, sumasali kami sa parada ng Lantern Parade. So, draga-draga yung mga Draga, bakla. oo. Pero with calls. Dito may mga dala kami mga placard. Kung depende kung ano yung panawagan. Pero yung panawagan kasi ever since has always been the same, di ba? Na dapat ipasa na ang SOGIE Equality Bill. Pero babalik tayo dun sa tunay nating punto. Ano yung point ko? Ewan ko sa'yo. Alex, tayo na ako mag-drag. Pag tumitingin, ay sorry, bawal pala magbura. Pag tumitingin ako kasi kay Mrs. na nadidistract ako. Bakit? May kakaiba kang gayuma ngayon. Maganda. ako, no? Oo, mukha kang genie. Genie. Totoo Genie lang. Genie nga. Edgy na. Oh, edgy kasi. Genie. Ay, akala ko edgy. Oo. Ayun na nga. So, nagsimula talaga yun yung
sumasali ako sa drag cartel. So, yung mga napanood just sa mga first seasons ng lahat ng drag TV show sa Pilipinas, lahat yan mga nakasama natin sa pagko-contest. At kung meron man akong sasabihin na motivation kung bakit ko ginawa yung drag den, is that, pwede ko sabihin drag den, di ba? Yes. Oo. Oo. Ito ay dahil nakita ko personally first hand kung ano yung danas ng mga drag queens na nandito at kung paano siya kaiba doon sa napapanood naming drag TV show by then. Kasi 'di ba, meron naman talagang drag TV show abroad, 'di ba, prior to Drag Dem. At yun naman din talaga yung upbringing ko to watching TV drag. Pero there's something in that experience that I actually learned that ito yung dahilan kung bakit kailangan nating gumawa ng Filipino version. Hindi lang Filipino version, kailangan natin ng Filipino format. Sariling at. Oo, kasi noong time na to, yung mga kasama kong kumukonte sa drag cartel, hindi naman kami mga drag queen sa clubs eh. May kanya-kanya kaming ganap, may mga kanya-kanya Day kaming, job. may mga kanya-kanya kaming day job, ganyan. May kanya-kanya kaming mga ganap outside drag. At sa cartel lang kami talaga nagkakakita-kitaan. So, nung nagkaroon ng opportunity na makapag-pitch ng drag dance sa mga producers, kinagat ko talaga agad. Kasi 'di ba, parang Yes. ito na yung pagkakataon na baka nagpe-pay off na rin yung sinimulan ko with Mamu of how it means to actually do something so close to you as a filmmaker. 'Di ba? Na iba kapag tayo mismo yung nagkukwento ng sarili nating kwento. Pag tayo mismo yung gumagawa ng mga sarili nating palabas. At yan talaga yung dahilan, feeling ko, kung bakit ko sinimulan gawin yung drag den. Paano mo ba sinimulang gawin yung drag dance? Speaking of. Paano ko ba sinimulang gawin yan? Well, nagsimula talaga siya dun sa idea na si drag den nagsimula siya as an event idea. Nung kumukontest pa lang kasi ako, so ilang years ago, 7 years ago, ganyan. Alam na, hindi 7 years ago ba or 8 years ago lang naman. Not so long ago. I think 8 years ago kasi parang a year after ako naman. True. So 8 years ago, ang iniisip ko lang naman was, magsasara yung BGC eventually. Kasi parang noon pa naman alam na magsasara yung 4th Strip, diba? Oo. So yung unang idea ng mga bakla, paano na yung drag cartel? Kasi nagagawa na natin tong scene natin. Kumbaga nakagawa na kami ng Oo community, na eh. naging Oo. monthly thing na siya, diba? Talagang dinadayo na siya ng mga tao. Yes. So sabi ko, gawa tayo ng event, ang tawag drag den. So yung idea talaga ng drag den as an event, hahanap lang ng mga warehouse na ambush, tas doon lang magko-contest yung mga bakla. Noong time na to kasi umi-ere yung post. Oh. So na-inspire kami doon sa, ako personally na-inspire ako doon sa idea ng, ang colorful ng ballroom scene, kasi parang ganyan-ganyan yung eksena namin sa Nectar. Noong time na to as in talagang parang nagkaroon kami ng mga pamilya sa isa't isa. Walang eme, kasi parang lahat naman na makikita mo sa nightclubs ng weekday ay mga taong hindi naman in sync sa normal na buhay ng mga tao, no? Kami mga creatures of the night. Marami sa amin ay may kanya-kanyang problema na hindi kayang harapin sa umaga, kaya kami nabubuhay sa gabi. So, it is something to do with that. And I have learned to value that importance na kailangan mag-translate or magtuloy-tuloy yung ganong environment. So, si Drag Den nag-start talaga siya as an event. And then nagkaroon ng pandemic. Yes. 'Di ba? At nung nagkaroon ng pandemic, in fairness, I wouldn't say in fairness, siguro kung meron mang isa sa pinakamalaking shift ng content production or ng content production ay na-democratize siya. Because everybody by then at that time ay Nasa phone. kahit sino na lang Internet. pwedeng gumawa ng ang dami-dami naging influencer ng pandemic, 'di ba? Oo. So ibig sabihin Sasa. may ganung ang nangyari ay nagkaroon ng puwang yung mga kwento tulad ni Drag Den. Yun yung isa sa mga una kong napansin na baka ito yung, 'di ba, parang This is the right time. kailangan mo lang tibayin yung loob mo na this is the right time. So, si Drag Den dami niyang pinagdaanan, 'di ba? Supposedly doon tayo sa isang streaming platform pa. Binigay ko sa kanyang mic, bahala kayo Ito na nga. So, ang nangyari ay, dahil si Drag Den ay hindi natuloy doon sa originally kung saan siya, di ba, nagkaroon ng mga delays. Alam na ng mga tao yan at hindi ko na i-confirm kung ano yung totoong nangyari. Pero ang nangyari ay, nagkaroon naman ng blessing kasi napunta tayo sa Prime Video. Ang Prime Video, nung time na to ay nagsisimula pa lang sa Pilipinas at napakalaking streaming platform ng Prime Video. Oo. Bigger than, I mean, sa totoo lang, isa sila sa pinaka-biggest. Tama ba? Sila ang biggest ngayon na Kasi kahit streaming. sa Amerika meron eh. Sila ang number 1. Talaga. Sa Amerika sila ang number 1. Pero hindi mo tayo masyado pinanood doon. Sorry. Hindi, pinanood tayo doon. Oo. Ay, in fairness, may mga mafani na nagme-message. Ng Ay, naghanap silang
din doon. Hindi yan totoo. Walang ganun, fake Sa news ibang bansa, yan. naghahanap sila ng Hindi yan totoo. naman. Hindi yan totoo. Yeah, Hindi yan edit yan. totoo. Asa na ba tayo? Hindi. Kinukwento mo kasi, di ba, kung paano nagsimula? Oo, yun na nga. So, naging event siya. Tapos, eto na nga, fast forward, napunta na tayo sa Prime Video. Sa Prime Video, totoo lang, ako kung magiging honest ako, nung ginagawa ko yung drag den, ang iniisip ko talaga, first and last season na yun. Yung unang beses. Kasi prior to that, wala naman talagang nare-renew na local TV show. Wala talaga, walang original, Filipino local original na nare-renew sa mga streaming platforms na to. Wala talaga at all. So sa akin, di naman ako ganun kadelulo na, Diyos ko, kabaklaan nga lang ginagawa ko, aasa pa ako ng pangalawa, di ba? So ginagawa ko yung Drag Den Season 1 with one thing in mind. I have to be as truthful and as faithful to what I see. So kung meron mang closest to the format of Drag Den, I would describe it as like a reality show na nag-invite lang talaga ako ng mga drag queens. Ito talaga yung totoong nangyari. Dumating yung 8 na drag queens no season 1 sa set nang hindi nila alam anong mangyayari, anong format. Oo. May mga baon lang silang damit pero hindi nila alam paano gagamitin, paano gagawin. Wala at all. So, pinagtripan mo sila? No! Exactly. No! Charot lang. I was, no, ang nangyari, I was, sobrang ganun ako tiwala sa mga napili na drag queens na because they are very, very authentic as drag artist, tatayo yung kwento. Di totoo yun. Yun ang naisip ko. Kumuha ako ng 8 taong walang ibang din expectations except magdadala sila ng kwento dito. Bumunta sila ng drag den set, may mga gusto silang ipakita at gusto silang sabihin. I just needed to give them the platform to do that and help them translate that to the screen. That's what I did. And alam ko that was a very risky choice. Pero sa isip ko rin kasi aasa pa ba ako ng season 2. And here comes season 2. And here is the Dito, supreme. narinig kasi si drag den ng season 2 before mag-end yung season. Pasabog. So, nung nag-finale, nung bago koronahan si Naiya, katabi ko si Todet, sinabi niya sa akin doon na, may season 2 ka na. Ibig sabihin na approve yung budget. Kasi yung lagi, hindi pwedeng sabihin may season 2 na. Yung season 2, dinidiscuss na prior to, after F1 pa lang. Totoong buhay lang. After pilot pa lang, si Prime Video nagtatanong na, mag-ready na kayo for season 2 pitch. Keme. So, syempre ako, pero hindi pa rin ako umaasa kasi nga baka mamaya mag-decline, di ba? Ang lakas kasi nung impression na to drag show, di ba? Kasi ang nangyari, hindi naman si drag den yung unang lumabas. At ang Pag-usapan natin yan. di ba? At ang Pag-usapan perspective kasi ng tao, always, kapag may pangalawa, ay ito yung humamon. Oo. So yun talaga yung nangyari. Parang ang impression agad, ito yung humamon. So si Pero drag direct, may question ako. Kasi, Ano? doon sa na humamon, Kemerut Barurut, Kasi, di ba, nauna kang mag-announce. Sa Facebook pa. Ng Keme. Hindi, di ba July 2021? Juicy Yun yung official announcement talaga na Entertainment Weekly pa kami na hinintay pa namin Entertainment Weekly na yan kaya ang tagal-tagal. Sorry. Gusto namin dun kami mag-launch Entertainment Weekly. Pero prior to that, December pa lang ng 2020, nag-post na ako, di ba? Oo, nakita ko yan. Oo, nakita niyo yan. Kasi maliit lang naman ng scene. And everybody in the drag scene knows that we're doing drag den. Kaya nga sa totoo lang, sa isip ko yung audition was just like, di ano na lang yan, para lang sabihin nagpa-audition tayo. Pero nangyari, kilala ko lahat ng drag queens. At mas malaki ang advantage ko kaysa sa nagpa-audition ako kasi kilala ko to years before. And prior to having a drag TV show, meaning, kaya ko silang gawing authentic as possible. So, yun yung totoong nangyari, di ba? Alam natin yung lahat. At hindi yun, kumbaga, open secret na yun na magkakaroon ng drag TV show. So, alam din natin exactly yung timeline ng mga events na as much as nagkaroon or nag-announce nung isa pa, Yes. the day na nag-start yung audition, which is 1 month after we announced na magkakaroon ng drag TV show. A month after we started the audition, on that day, the the audition begins, doon sila nag-announce, di ba? So, yun yung timeline ng events. Tama, di ba? Tama. O, yun. So, feeling mo ba, kung wala yung kabila, wala ding drag den? Ano? Ulit. So, feeling mo, kasi marami nagsasabi, bilang na pangalawa kang nag-air. Diba? Like,
sumunod tayo sa kabila. Mm-mm. Kung wala ba yung kabila, feeling mo wala ding drag din? Yung ako parang feeling ko hindi ganon eh. Parang feeling ko kung walang drag din, Aha. actually kung walang drag din at kung hindi natin nakuha si Manila Luzon, I don't think it will happen sooner. Oh. Feeling ko naman darating at darating dito kasi maraming Oo. beses naman na talagang before this conversation and before drag din, maraming beses na rin naman nasabi ni Manila Luzon na sinubukan niyang i-pitch at dalhin dito yung show nila, di ba? So, sa akin, drag din wasn't really a reaction to that. Drag din was really a creation out of love from the scene na personally I belong to. So, mas ganun siya sa akin. And, at sa totoo lang, siguro ako, mas gusto kong sabihin na maganda na nagkaroon kasi mas na-amplify si drag din. I don't think people would pay attention to us if hindi nila pinansin. Kumbaga hindi sila pumasok dito. 'Di ba? Tayo lang nakapansin, ganun lang ang gagawin very likely. Pero dahil it was, people viewed it as shady. Even Manila said her piece already of how she felt about it. Sa akin, as a creator, Anong feeling mo about it? ayun nga, as a creator sa akin, wala naman akong sama ng loob. Kasi malaki rin naman yung naitulong niya in terms of amplifying that there is the other show. Tayo yung other show eh. Tayo yung naging other show eh. Diba? And sa akin, walang nagbago. Sabi, ako nga sa feeling ko, nung pag tinatanong ako dati, maraming beses ako natanong about it, lagi ko sinasabi na kahit wala sila, walang magbabago sa format ni Drag Den. It has always been that. Parang, with or without it, Drag Den will remain as it is. Kasi, yun ko talaga siya na-form. Kasi kung gusto ko lang din namang gumawa ng rip-off ika nga, di sana tayo na lang yung nag-franchise. Pero direct, ano ba, nanginig ka ba nung nakita mo? Oo naman, Oo. te. Paano yung panginginig mo nun, direct? Alam mo, hindi naman ako nanginig kasi grabe, alam mo, when that was announced, people were so cruel to us. Cruel. Yung parang kumbaga parang nawala lahat how personal the project was, how long you've been trying to bring it to life. Na-reduce siya sa isang, oh my God, so shady and what so. Pero, again, sabi ko nga, I have faced so many battles in my life already prior to this. So, I don't think that was enough for me to give up. Parang it was a wake-up call for me to stand taller and stronger. Kasi, it's a compliment, to stand side by side by a global brand as famous and as accomplished as their show, di ba? Oo, direct. So, ano namang nafe-feel mo na patuloy na pinagbabangga yung dalawang shows? Alam mo, feeling ko naman pag wala naman masyadong banggaan at wala masyadong chaos, hindi naman magta-thrive yung scene eh. Sorry. Well, Totoo naman. Kasi tinry naman talaga natin, di ba? We try to play nice. It doesn't interest them. It's not as entertaining. Mismo nang galing na sa mga fans, di ba? Kaya nga, season 1, season 2, ang laki ng difference. Kailangan ng mga gulo, kailangan ng mga drama, ganyan. Oo. Di ba? O, bigay natin. Kasi that's entertainment for them eh. So, itong mga ganitong eksena, well, entertaining to for the scene. Baka ito talaga yung interesting nature nung scene. Ano nakakatuwa about it. Nagta-thrive to sa chaos at baka yun ang core talaga ng drag after all. You're chaotic. Everybody in drag din is chaotic, di ba? Huh? You're very sweet. Except Marlene. Oh, no. Si Marlene nasa shade pa rin ng chaotic eh. Ano lang siya, ibang shade lang ng chaotic. Diba? Oo. text kasi siya. Pero speaking of chaos, ano yung mga chaos na naranasan mo during the preparation of Drag Den? Kasi 'di ba, syempre may mga tao ka na diyan na dapat na nakaplanta na. Totoo, alam mo, totoo lang, nakakasana kasi lahat. Nung nag-announce talaga sila or nung pumasok sila sa market, hindi sila nag-announce. Ito lang nga, Direk Ron. O, ikaw na, Mrs. Tan.
So, direct, ang tanong ng bayan, di ba? Oo, tanong ng mga drag Kasi stars. yung tanong ng bayan, yung iba hindi na tanong patutsada na. Ang patutsada ng bayan. Pero ito na nga ang tanong, di ba? Kasi, syempre, alam naman natin, si Mother Manila is from the other show. Yes. So, syempre may proseso yan. Kasi, di ba, ang narinig ko sa mga sister natin dyan, mga kailangan magpaalam, ganito, ganyan. So, direct, di ba? Napanood mo ba yung podcast ni Manila and Madimorphosis? Ang dami kasing chinika ni Mother doon about drag den. Ayan, nasabi ko na po yung kabila. Pasensya na po. Pero, diba, ano namang reaction mo dun sa mga chinika ni Mother? Marami akong reaction about it, sa totoo lang. Pero ako, isa sa unang-unang reaction na nasabi ko talaga, finally it was out. You know, the thing is out. Kasi, sobrang dami din naman nating sobrang dami ko pinalampas na mga chika-chika na mga hindi naman totoo na kesyo. Matagal na daw talagang si drag den daw talaga yung gumaya and all. Alam mo, ako lang magiging honest, kahit itanong mo pa si siya eh. Kahit itanong mo pa siya. She Ano will, itatanong sa kanya? hindi kasi I think it's time for people to know that we've been in talks with these people. And we know exactly the timeline. Kasi friends naman kami eh. Friends kami ni At meron kaming pinagdaanan sa friendship namin na talagang I remember, nasa UK siya nito, umiiyak siya sa akin. Hindi kasi siya makauwi kasi ito yung kasagsagan na nag-lockdown na naman ulit. Oo. So, ang hirap talagang umuwi. So, yung future ng pelikula nito, ang hirap talaga. Kasi nung time na nag-film kami ng Drag Den, Diyos ko, nag-face shield pa mga tao, no? So, may ganong katindi pa yung, yung Lockdown. Yung lockdown. So, Yes. tawag siya sa akin, kumakain siya, kasi natanong ko siya, sabi ko, ano ba? Gagawin mo ba ang Drag Den? Kasi, when Drag Den was still a small idea, talagang isa siya sa mga una ko nasabihan. Na, gawin natin yung Drag Den. Sabi ko, kasi before this, may ginawa kaming pelikula na hindi nalabas. Hindi pa. Hindi pa na ilalabas. Oo nga, no? Pwede ko naman ilabas yun. So, na hindi pa namin nalabas. Doon talaga kami nag-start, mas na-secure yung band namin. Kahit itanong niyo pa yung mga friends namin, sina Ate Dick, Ina, sorry, mamimension kita. Pero people, they know that, pero sa akin, sabi ko nga, ang trabaho ay trabaho. At mas malaki yung pagkakaibigan natin sa labas ng to. Pero sa akin naman parang, actually ako feeling ko, ako yung pinaka-least feeling na i-consider nung mga taong involved na to when they were trying to make the choice. Above everyone, I think, si Manila dapat yung pinaka naging concern sila kung anong mafe-feel niya. Pakialam ba nila sa feelings ko, di ba? Oo, sino? Nagagawa sila ng panibagong show. Di ba? Sabihin na una naman kami. Totoo naman yun. Nauna naman talaga sila. Sila naman talaga yung mother of all drag TV shows. Pero Yes. sa Pilipinas, we all know. Everyone who works behind these productions, we all know when our timeline started. Wala namang masama talaga kung nauna kami. Nauna na kami. Nauna na kami, yan, nasasabihin ng mga tao. Yung sineset natin na record dito, is natigilan na nila yung mga chika na, di ba, parang wala, di ba, ano bang nangyari? Wala rin naman nangyari, di ba? Parang, hindi pa rin, ang sa akin lang, importante na sana, at least nandito na yung totoo, para hindi na nila pinipilit at nag-iimbento naman kung ano-anong kwento na keso ng gaya lang daw tayo, et cetera. Nakakapagod na. Sa totoo lang, if there's one thing why I opted to skip doing a new season this year, was that I had a fatigue. It was too much, too much to carry kasi yung hindi na lang naman sa drag queens ako may pananagutan, hindi na lang sa mga producers ko, pati ngayon sa audience may pananagutan akong makagawa ng tama at tapat. Pero paano ko gagawin yun if you have all these thoughts in your head? Hearing, blah, et cetera, et cetera. And ang dami-dami na nabasa nyo naman yun, di ba? Kahit kayo may mga balita na kayo mismo nagsabi, hindi yan totoo. Di ba? We've been, Right. and I've been on the receiving end of this, not until I decided to speak up today. Wow. Dito talaga. Diba? Dito lang sa Dragverse. Dito lang sa Dragverse, Ay, yes. pero ako, sabi ko nga, ikukwento ko to, at least, ibigay ko na sa mga taong nakakaintindi na lahat ng sasabihin ko dito totoo. Well, And then yeah. sa lahat ng tao dito, kayong dalawa yung pinaka
makakaalam at makakapagsabi na ang tagal kong pinigil ang pananahimik ko. Di din. Basag siya. Pero nag-struggle ako. Pero ako sa akin, masaya ako para sa kanya kasi nasabi na niya. At alam mo, sa huli, alam ko pa rin naman yung mga tao magsasabi, hindi na totoo, may chururut. Paniniwalaan ninyo, ang gusto ninyong paniwalaan sa inyo na yan, balato ko na. Pero direct, ano namang nafe-feel mo? Kasi, syempre, kasi kami yung receiving end naman nito. Oo. Na parang, most of the times, laging sinasabi na, Lagi kami the other nakakompare. show is better than us. Or the Diba? queens are better than us. Oo, ano namang feeling mo about it? Kasi kami, syempre, kaya naman namin ipagtanggol yung sarili namin. Pero, as Ano the nafe-feel mo creator, as a creator. Alam mo, totoo lang. Totoo naman eh. alam mo, dapat dito binabash. Oo, dapat Reddit. Sabi sa akin, nung tinanggal niya yung mic niya, sabi niya, Alam mo, isa lang masasabi natin, tama kayo, mali ka. Hindi, ano ba? Grace forever. Hoy, alam natin yung hirap na pinagdaanan natin. Di ba yung walang gusto mag-produce ng mga viewing parties nyo kasi chika ng mga viewing party organizer na kesyo, wala naman nanonood niyan, parang it was, di ba parang anong nangyari sa support local drag, ganun, di ba? Anong nangyari? Tayo nag-produce mula season 1. Diyos Mga ko, kaya drag pagod tagula. talaga ako, ibalato niyo na po sa akin ng pahinga. Pati yung mga barangay, every barangay namin, kailangan ko maghanap ng 100,000 para makapag-drag viewing party ng libre. Ganun yung kailangan natin gawin. Ganun level ng dedication. Nung season 2, buti na lang si Rampa, they extended their bar para i-host yung mga viewing parties natin without putting so much pressure on the ticket sales. Diba? These people, they don't know ano yung mga pinagdaanan natin behind camera, lalo na kayo. Ganito yung nangyari, di ba? Na parang pati sa pagtingin sa pagtrato sa mga dressing room, ikaw, yung nasa isang rehearsal kayo sa isang malaking malaking party malaking drag party sa Alabang, Yes. tapos nakapila ka, dumating ka on time, nagdatingan yung mga queens nila, siningit ng siningit, inurong ka ng inurong, hindi ka binigyan ng matinong holding area habang yung mga keme naka-hotel. My God. Well, that is true. These things Maraming happen. salamat sa'yo. Yung TF ko, hindi pa binabalik. Diba, these things, it happened. Pa ako lahat. It happened and they knew it. They knew it was happening. At if there's one thing na sa akin, feeling ko, kung tatanungin niyo ako, ano naramdaman ko, masama ang loob ko, na wala man lang kahit isang, marami sila. Marami namang pero like, wala talagang bumoses na mali yan. 'Di ba? Yung mga initiatives ako na-appreciate ko talaga yung mga queens na talagang they're very aware and hindi nila kayang ipikit ang mga mata nila na nakikita nilang how unfair the treatment. 'Di ba sila mismo, Marco. 'di ba? Si Marco. Hindi kahit yung mga friends, yung mga sisters, alam mo sa totoo lang naman okay naman kasi mga queens nila, 'di ba? Yes. Okay naman talaga, wala naman kayong problema talaga eh. Nakomplikado lang naman to dahil sa sinasabi ng mga tao at sinasabi rin ng kung sino-sino na may pinagbabawal daw ng prod natin, pinagbabawal ng prod nila, etc., etc. It wasn't even about you eh. All these things, sinasabi ng gagaling sa amin, ng gagaling. Pero kahit ilang beses kong sabihin, naku, wala kaming mga ganyan. Di ba, wala naman tayong kontrata, wala naman Yes, talagang yung mga nagtatanong Hindi ko nga pinirmahan eh. Ate, kahit saan kayo sumali, kahit sumali kayo sa nagtatanong PBB, sa mga tao na pwede pa ba kami kahit sumali sa face-to-face drag? kayo sumali, wala akong pakialam, susupport ako. Walang pakialam. Sasama ka dun ha, sa Oo, face-to-face ha. ha. Oo, mas maghahapos ako ng upuan, ha? Sino kaaway mo dyan? Si ano? Alam mo, record ko sa telebisyon at hahayaan ko ma-immortalize ang kauna-unahang pagkakataon makikita ko ng tao nakikipag-away. Hindi siya ang pipiliin ko. Ay, sino ang pipili? Pipili ako ng kirikirite yung pag na-immortalize, yung tipong nagtalakan sila ni RuPaul, mga ganyan. Oh. Tingnan, RuPaul talaga. pinuwit ako ni RuPaul, Give mo. Oh no, kahit kasi- laitin ako yung sabihin ko sa inyo, you can only wish yung iba hindi na niya naaalala pero ako tinwit niya. Diba? Totoong buhay lang. Diba? Yan yung mga dapat away na pinapublic. Tsari. Oo. Ano ba mga away mo kasi, direct? Bakit kasi na-screenshot yung mga away mo? Tapos nakikita na lang sa Reddit.
Alam mo, Yung mga away. alam mo yung pinaka nakakaloka dyan, napakadaming fake na screenshots. Grabe, nakakatawa lang na iniisip ko at that point, siguro sineset up nila ako para mapagsalita nila ako kasi i-address ko na ang daming fake. Pero hindi na rin, di ba? Malalaki na kayo, Diyos ko. Totoong buhay lang. Kahit sabihin ko ang totoo at magpakita pa ako ng video, ang mga taong bulaga, hindi na kahit kailanman makakakita ng totoo, di ba? So, Quote and quote talaga naman. Talaga di naman, ba? talaga Ang si importante, may bago na naman kayong pag-uusapan sa mga GC nyo. Diba? Kaya ka nga namin ginest eh. Oo. Pero speaking of guesting you, feeling ko direct, mas marami ka pang machichika mamaya. Oo. Uy, dito lang yan, character ko lang yan dito, huwag niyo ako ikakalas. Pag ibang interview din ko yan, interviewin niyo ako tungkol sa ibang bagay, iba rin akong sumagot. Sila lang to. Kasi sila lang kausap ko, hindi totoo, panoorin yung ibang interview, hindi mo ako ganito sumagot, di ba? Oo naman. At saka direct, huwag kang mag-alala kasi you're still an esteemed, award-winning director. Direct Esteem Ron talaga, sings, esteem. But she doesn't sing. She Hey, doesn't. Ay, she kumakanta sings. ako, Oo. alam mo yan, alam mo Kasama yan. More chikahan sa pagbabalik ng Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game. Sino ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa tong its at iba pa, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you play a real game of Tongits with real players. It's free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos. At may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya rin i-cash out. May dalawang events araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Hina sa Tong It's. Tara, Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcore.ph/regulatory or email keepitfun@pagcore.ph. Boomerangs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024/2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Fun! And we are back, Dragsters. Kasama pa rin natin ngayon dito. Talaga naman tayo. Kasama Si Mrs. Stan at si Deja. Thank you very much! Oo, at buhat na buhat ko yung episode na to. Wow! Yeah, meron naman kami sa Master baso. naman kayo. Wow. Ang dami mo Usap kasi kayo. ka, mahirap ikat. Huwag kayong play safe, eh. Huwag kayong play safe. Ano bang gusto mo? Puro kayo rage bait, eh. Rage bait nyo ako, eh. Rager ka eh. Kayong blame sa'yo lagi. Oh, it's a very valid experience. Trans rage is a very valid. Pero direct, di ba? Most of our dragsters are wondering, ano ba ang ibig sabihin for you as the drag director and as a trans director? Wow. Ano ba ang ibig sabihin sa'yo ng drag? Like, paano mo nasasala, drag queen to, crossdresser to, ganon. Ano ba magkaiba yun? Ako, palagi akong tinatanong before kung ano daw ba ang difference ni drag den sa iba pang drag TV shows. Palagi kong sinasabi siguro si drag den, kina-capture niya exactly how I see Filipino drag. How do you see Filipino drag? Yes. Filipino drag, for me, more than anything, is all about identity. Some would say drag is all about branding. Some would say that it's all about expression. It is an expression, but it is more than anything, an expression of an identity. At yan lang ang tinitignan ko pagdating sa drag. It doesn't have to be polished. Your drag doesn't have to be polished, doesn't have to be according to what's so rules of drag. Drag in its core is an expression, an outlet, a suppression of an identity inside you that longs for a platform, longs for a stage. Drag, for me, more than anything, is art and it is love.
Yes, thank you, candidate number 2 for that wonderful Sabog ka answer. talaga. Yung ganun. Apira mo naman kami. Wow. Speaking of identity, Ano? di ba nga kayo ay isang trans woman? Okay. So, may tanong ako, very maganda tong tanong ko. Ah! Ano yung mga struggle mo as a trans woman director? Kaya pala sinabi mo magta-trauma dump ako dito. Oo. Kaya Ayan. ganito ang questions pala. Ano diba? mga struggle na pagiging director as a trans woman? Alam mo, marami talaga. Pero siguro kung ano yung sasabihin ko na, hindi tayo matatapos kung sasabihin ko. Pero siguro ito yung pinakamasakit sa lahat nung, kumbaga parang, di ba, ikaw, ginagawa mo lang naman yung ganito kasi gusto mong, para sa pangarap mo, di ba? May mga pangarap tayo. Ako gusto ko, pinangarap ko maging director, pinangarap ko magkwento, etc. Kailan etc. nag-start yan? Yung pangarap mo na yan? Matagal na talaga. sasagutin niya muna yung Muna ako ano. ng dress, saka-follow up ka na. Sorry. Tinanong ko lang kasi na-curious ako. Kailan ba nagsimula yung pangarap mo na yan? Hindi, sasagutin niya muna yung Oo. struggle niya. Oo, yung struggle muna. Mawawala na naman yung train of thoughts. Oo, alam mo naman yung i-reach ko, lumilipad-ipad to. So, Ako sa sarili ko dito. so yung, pero mas organize ako, di ba? So, yun na nga. Asa ako? Yung ang mga struggle as a trans Ayun na nga. woman Yung director. pinaka-naiinis ako talaga sa lahat, ha? At Paano yung pinakamasakit. naiinis? Pinakamasakit. Ito yung consequence nung pagtupad ng pangarap. Ito yung pag-consequence kapag nagtatagumpay ka na, nakikilala ka na, di ba? So, the more nakikilala ka, mas binubuksan mo, mas inaalay mo yung sarili mo para maging kutyaan ng maraming tao. Kasi hindi mo na matatanggal sa utak nila na kilala ka nila. At anything that they have to say about you will be their opinion. So, at one point, it will reach you unless i-mute mo lahat ng, which is yun yung ginawa ko, minute ko na lang lahat ng notifications para mabawi ko na ulit yung boses ko. Kasi ito talaga yung nagpipigil sa akin at kung bakit din naman talaga ako na nahimik. Because every time that I say something so controversial, something so, I don't know, maybe people see it as so real, so true, or just, I don't know, they just don't want me saying it. They always take back my identity as if it's theirs. Diba? Na parang, dahil burn ako sa opinion ko, sir, ako ulit, ulit ako, ganito, ganyan. So ano ka, nagkakaroon ng transphobic remarks? Hindi lang Anuhin yung ka lang. transphobic remarks. The craziest thing is that I have received messages from these fans telling me to quit everything that I'm doing all because of what? Of the lies they saw elsewhere. And they haven't heard it from me, honey. Hindi sila nakakita ng video. Na walang video. Guard na na-receive mo message. Alam mo marami, and I don't wanna remember, kung merong gift sa akin ng ADHD is that I forget things easily. So, hindi naman literal na mga gamit-bagamit, pero yung mga gusto kong kalimutan, nakakalimutan ko. Trauma response daw yun. Pero, again, di ba, crazy. Ito yung hindi ko talaga bet. At yung pinakamasakit, it happened within the radars of my community. You know, drag was supposed to be a safe space. Diba? This is a scene that was supposed to be ours. And I don't feel safe anymore because there are people, you know, hiding behind their stan accounts and whatsoever, representing an idol that probably doesn't speak for them. Obviously, di ba? Pakialam naman nung, di ba, hindi mo naman responsibility yung mga fans mo. Some can just disguise as your fan. So, hindi ka rin naman talaga accountable sa mga magiging action nila. Pero yung para sa akin, yung pinaka-personal doon na ay, ang hirap kasi alam mo yung mag-isa ka na nga lang. I can name trans directors pa, not here in the Philippines. Pero, prior to me, I don't know anyone. You know, kung bakit pinilit, kung bakit ko rin pinigilan muna yung transition ko before was solely because of that part. That I When don't did you know start if transitioning direct? ako talaga nag-transition na ako college pa lang. So, matagal na panahon na. Sorry. Pero nag-transition ako. Kasi nung time na yun, ang hirap ko talaga, ang mahal mag-transition. Mahal mag-pills, nagko-commute pa ako. Tapos ang dami kong kailangan baguhin sa katawan ko na kailangan kong gumastos. Diba? Alam mo naman yan, na parang sa UP, sheltered tayo eh. Kasi nung college ako sa UP, sheltered talaga, pumapasok talaga ako dyan, nakatank top lang ako, Oo. diba? Talagang revealing ko lang na maghubad ako, papasok. I have always taken advantage of that liberty in UP kasi alam kong paglabas ko ng UP, hindi ko na yun magagawa ulit. So, paglabas ko ng UP, before ako lumabas ng UP, that's what exactly happened. Ang hirap maging trans sa labas ng UP, yung makikipagpakilala ka na sa mga a-applyan mong trabaho. Because during this time, ang tawag pa sa atin ng media third sex, ganun pa nila tayo identify.
Can you believe that? And it was so not long ago na pinaglalaban pa ng babaylan na, hindi third sex ang tawag sa amin. We are members of the LGBT community. We are a community. We're not a third sex, etc., etc. Ito yung mga maliliit na battle sa pinaglaban natin. Pero iba talaga tong struggle ng pagiging trana in the public eye. Kasi you expose yourself to so much hostility. You know, not just, hindi to pagiging alarmist, people like me are killed. You know, nalalagay kami sa mga maleta. True. Diba? Kung sa kami ilalagay kami sa inidoro. There is even a country, a president in the United States of America, diba? Raging a war against trans people, and we're less than 1% of the population. True. Wala pa kaming 1%. But we're like that as a threat. Sa UK, you have J.K. Rowling spending billions of pesos sa mga anti-trans propaganda niya, katulad na lang na ito nga, di ba, pinost niya, inangkin niya, Oo. na napanalo niya sa korte ng UK na ang definisyon ng babae ito, ganyan. I don't know if next year allowed pa maging trans ang mga trans. We cannot say. But at least at this very moment, right in front of everyone who's gonna see this video, let this be a reminder that at this very moment, I'm a transgender woman, you know, fighting for my space, not just in this industry, but fighting for my basic human right to speak. True. Totoo kasi, alam mo yung mga tao rin kasi, yan din feeling ko, kaya rin naman feeling ko may mga ganong fake news about me. Hindi nila kasi talaga ako kilala in person. Hindi Saka naman nila ako... gets yung humor. Hindi nila gets na, alam mo, these things, ito ay nagagawa natin dahil built on relationship to, may mga, hindi ko naman i-joke lang ganito yung mga tao ngayon ko lang nakilala, di ba? Naman. Diba? So, may social cues naman tayo. So, feeling ko people just need to, to get used to a spicy woman like me. Wow. Tama. I think that's the right word. I think that's the right You're right spicy. word. Spicy. Yeah, spicy. Hindi kailangan, hindi necessarily acquired taste, pero hindi naman masama at hindi rin naman bawal. Diba? Kumbaga, ang spicy Hindi minsan, lang pang lahat. hindi Oo. hindi ko bet kasi baka ko almorana. Masyadong masakit sa dila, maanghang. 'Di ba? Pwede rin namang spicy like hot. Spicy. Actually. Asan ba tayo? Wait lang. Ulit. Just to make sure, ang pinag-usapan natin ay tama ba? What about? Ang 5 ay grade sa UP bagsak. Oo. So, Wala lang, nailala ko lang. siya pa pinag-usapan Yan natin? yung baho kay Mrs. Tan, marami tong 5. Naalala ko na. Hindi Hoy, bakit? Ay, masyado bang Marami private? akong- Masyado bang private? Ayan si Mrs. Tan, sabi niya sa buong podcast na to, I'm an achiever. Ay, hindi ako maraming Perfect ka 5. sa ano, ha? Hindi ako maraming Talaga naman. 5. Pwede mo pa nang tanggalin to. Okay, sige. Wait lang. Ano? Director. Hindi ako maraming 5. I-defend ko lang sarili ko kahit magkalabasan ng CRS. So, ayun. Hindi ako maraming 5, Taan mo. Ibahin na lang natin tanong. Ano yung tanong? Wala akong nakaaway na director like away-away like in the standards of away na catfight, Pero marami, syempre, Diyos ko, litlit naman ang marami naman na ako narinig na may mga chinichika about me. Syempre, for sure, may narinig din silang may mga chinichika ako, no? Syempre, hello, kayo lang chichika, hindi ako pwede. Diba? Framing the Oo. Framing the Oo, i-chismis mo ako, i-chismis kita. Ang difference, ako kaya kong sabihin. So, kaya mong sabihin. Ang alin ba? Sabihin yan. Wala akong sasabihin. Ano sasabihin ko? Ano gusto niyo marinig? Sige. Bakit ako hindi kanya kilala? Oh my God! Alam mo nakakatawa? May nagsabi sa akin yan, tapos tawan-tawa talaga ako kasi parang I remember this person approaching me, na-approach niya ako sa Nectar, introducing napanood niya yung pelikula ko, tapos gusto-gusto niya, eme-eme. At saka nakakatawa yung hindi niya alam. Kasi parang, ito yung girl, ni hindi ka what more so wag mo ang gandahan. I mean, come on. Sorry. I-brief nyo na lang kung masyadong harsh. Diba? Parang, I've had enough of you, ha? Kung mag-react ka dito, nakakatawa. Kasi for sure, magre-react ka na naman. Kasi napakarami mo kayong mga tweet na naman ng mga nakaraan, diba? Hindi ko na talaga pinapansin. Pero sabi ko nga, Alam mo, kung nasasend sa papatol tweet. ako, siguraduhin ko dapat may manonood. Welcome to Dragverse! Talaga naman. Ano yung mga Ano yung mga Ang nasasabi tagal kong nagtempe, ha? Bakit bawal to? Yung mga matatandang director nga, nagpupuksaan dati, eh. Ano yung mga sinisend sa'yo? Kasi sabi mo nga nakamute yung mga keme mo. So, ano mga nasasend sa'yo na mga tweet niya daw?
Hindi ko na rin masyado maalala. Ayoko talagang ADHD alalahanin. nga. Totoo lang. Okay, okay. These things, they don't matter to me as much as it matters to them. 'Di ba? Hindi siya ganun sa akin. Parang I mean, ako feeling ko rin naman kung ako siya, mas stress din ako kung ako ang kaaway niya. Well, nakaka-stress nga kayo kahit kaibigan eh. Hindi kasi Away, di ba? Give ko, di ba? diba? Kasi in the first place, ang mga nakaaway ko at mga iba yung kaaway na friendship Mm-mm. At iba rin naman yung hindi mo man lang naging kaibigan, kaaway mo agad. Speaking of kaaway na friendship, Diyos ko, puro sabi ko na, tungkol lang to dito. Tungkol lang to dito sa mga kaaway ko. nakarating na chika sa akin. Say your shoes. Oo, na meron ka daw isang malapit na kaibigan na nag-FO kayo dahil sa Alam mo na, kwento ko na to and I don't want to talk about it again. Hanapin nyo na lang yung, alam nyo, ipagtanong-tanong nyo na lang, kwento ko na to, nakapag-Twitter space ako dito about it before. Oh. I don't wanna talk about that person anymore kasi ako palagi ko sinasabi that was a very dark. a dark time. For those who doesn't know, think of it like I have allowed someone to enter to my life and this person happens to be my best friend. So it is something that I have healed from, but at the same time, I will not forget those people who took this opportunity, who took this opportunity to reduce it as a It wasn't. It was something else to me. And the funny thing, a year ago na to nalabas, di ba? Uminit lang ulit. Nung airing tayo. Nung airing Hindi, nung filming din. Oo, doon yun unang lumabas. Okay. Tapos umano to ulit nung malapit na mag-Pride, 'di ba? So para sa akin parang the timing was just off. Pero ako din naman sa akin, tinanggap ko naman lahat ng ano ko noon kasi lahat naman ng valid na criticism tinatanggap natin kasi parte naman yun ng trabaho mo bilang advocate eh. 'Di ba? Na tong ginagawa natin sa pag-oorganisa, wala naman tong bayad. Pero hindi ko rin pwedeng isumbat sa mga tao. Hindi nyo naman ako binabayaran yun, bakit nyo ako pinagsasalita ng ganun. Kahit na maraming beses ko naramdaman na ang dami sa mga taong to ang walang karapatang hamakin at maliitin at husgahan ang pagkatao ko over something na wala akong naging problema. 'Di ba? Ay, maswerte na laway lang ang tumasik sa'yo, hindi kamay. Sorry. Speaking of away, may tanong ako direct, speaking of away. Anong stand mo nun sa after ko manalo? Marami mga bashing sa akin na dapat si Mrs. Danda or si Moy. Ayun, kaya wala na yung season 3. Sorry! Diba? Ako na naman. Gusto nyo marinig? By season 2 ang drag verse. Dito na lang tayo. Pero dapat to ka 3 seasons to para mas marami. Pero ano nyo doon? Anong nasa utak nyo noon? Saan? Nung after ko manalo, tapos maraming tweet na keme-keme. So, Andiyan na yan eh. Bakit nga ba nanalo si Deja? Bakit nga ba ako nanalo? Lagi mo yan sinasabi direct, hindi pa narinig. Para lang din marinig ng mga dragsters. Ako feeling ko, isi-showbiz natin tong sagot na to. Wala daw. Pero yung showbiz na sagot maganda. Ah! Si Stan kasi lagi niyang tinatanong. Tinanong din ako ni Shawarma. Ako naman, Sabi ko sa kanya, hindi ko ito rin na tinanong sa'yo sinagot yun, ko sa'yo. Sabi ko may dalawang klase ng pangyayari. Kung sino man sa inyo ang manalo, yung isa mag-uumpisa ng career, yung isa tatapusin na niya doon. tapos na ka rin mo, sis. Ang sinabi ko, isipin mo, si Deja, nanalo siya ng Drag Supreme kasi ito yung kailangan niya para mag-umpisa yung career niya. Ikaw, pag nanalo ka na ng drag din, tatapusin mo na ang drag scene, tatapusin mo na ang pagdadraga mo, buo ka na, kilala kita, kilala rin kita, kilala ko kayo lahat. Kilala mo ako, bye-bye. Kasi alam mo, totoo lang, drag din, never naging technical si drag din of what it means to be drag supreme. We never actually, we never mentioned in our, or sinabi natin sa mga audience natin or siniksik natin sa kanila na to be a drag supreme, blah, blah, blah. Sobrang pageant ng mga chika natin. Kasi the last thing that I would want for drag din to be is to become a show who will standardize an art. Period. Art thrives because it doesn't have limits, because it's free. So, ganun ang idea ko sa drag din. Si Drag Supreme, hindi siya dumating doon na Drag Supreme na siya.
nagiging drag supreme siya through the process. Walang eme to. Pinakamahirap sa ginawa namin sa drag din, nag-shoot kami ng walang winner in our head. Lahat ng reality show, nagsisimula yan na dapat may winner na. Ganoon naman talaga ang reality producing. May nasulat na. Meron na talaga dapat. Oo. 'Di ba? At hindi naman tayo naging transparent naman tayo sa proseso. Ako magiging transparent ako sa proseso ng drag din. Na tayo, 'di ba, nagkaroon tayo ng mga personal relationships. Ako, sarili kong method to. Ay, wag ko na palang ikwento, baka gumaling pa yung iba. Sorry. Mahuhulog naman ako. Wow. Parang pumunta siya dun sa Hindi ko na pala yung kwento. yung tulak ni Pero may sarili tayong method, 'di ba? Of how I want it to be as truthful, as safe, as healthy. Pero ano yung unang nasulat mo sa amin, Deja? Pwede lang para lang sa alam ng audience, sobrang luwag namin sa kanila. Na nung nagpi-film kami, nagpapapunta sila ng mga queens from other show sa lock-in namin, doon sa kwarto nila. At si Rasha Pax kumokontext pa sa Miss Gay. Kumokontext sa labas. Pipil pa ng mga fillers, di ba? Napakaluwag namin sa Ay, hindi dragon. nagpa-refill ng fillers. Ano lang, pinaayos lang yung jaw. Refill na. Eh di si Rasha. Nung Siya pa yung nagpa-refill? Kasi na-refill daw. Oh! kasi nag-stand si Mama Rasha ng 85 nag-square. Oo. Yung sa rampa, Kemerut. Okay, gets. Ay ako, ang dami ko na nasabi. Basta yun. Pero direct, speaking of sulat-sulat and everything, ano ba yung unang nasulat mo sa amin ni Deja? Paano yung, nung sumasali kami ng drag din, how do you envision us to play the game? Kasi curious kami. Ako, di ba, ang nangyari, nagkwentuhan muna tayo, di ba? Binonding ko kayo sa isa, di ba? Na Hindi mo parang, naman ako Charat. Eme lang? Binonding mo ba ako? usap tayo, di ba? Yung nagchika-chikahan tayo ng, ano yung, kasi ako gusto ko malaman, bakit kayo sumali? Sa uli, alam ko sumasali kayo because may gusto kayong pasapatunayan, sabihin. Napanood nyo na yung mga drag TV shows prior to your season. So may idea na kayo how it works. For sure, may mga baon kayo. Ang ginawa natin, together, is we refined it. We made sure that it fits drag den because this is drag den. 'Di ba? Iba dapat kayo dito. Iba dapat kayo. Kasi iba yung gusto nating ipakita. Kumbaga, take advantage of the fact that this is drag den. Do something na hindi nyo magagawa sa iba. Kasi sa huli, sa isip ko, at least kung dumating man ang pagkakataon na makasali kayo sa iba pang TV shows, Yes. pwede ba kayo maipakitang iba? Get. At si Drag Den lang ang mananatiling katangi-tanging TV show na makakapagpakita kung ano yung napakita niya. Kasi we go where they don't go. Where do we go? Where do we go? Go. Where do we go, Deja? Where do we go? At kay Bernadette, tapos magmumotor siya. Alam mo, due diligence yun Due diligence, babalikan ko lang. Nung alam kong dalawa na yung magiging drag TV show, sa perspective ko naman, bakit ko naman bibigyan ng similar keme ang audience? Dapat, Similar week. oo, at saka alam mo in the first place, kahit wala nung local franchise, alam ko na mako-compare tayo dun sa mother franchise. Kaya alam ko in the first place, dapat pag ginawa ko yun, dapat iba siya. Kasi hindi naman yung dahil para maiba lang. Kasi iba talaga yung gusto natin ipakita. At alam ko naman, at alam naman din sana ng mga manonood natin, na alam ninyo kung ano yung in-offer ni Drag Dan, na siya lang ang makaka-offer. And that's something that I have no regrets. You know, I have no regrets of doing. Like, maraming nagtatanong sa akin kung meron daw ba akong regret about whatever I have decided to do sa Drag Den. Wala akong naging regret kasi para sa akin, mas mahalaga na alam ko in 10 years, 15 years from now, kayong mga sumali sa Drag Den, wala kayong sasabihin sa akin na sinira mo ang buhay ko. Meron ako. Meron din ako. Charot lang, Eme lang. Eme lang. Diba, pinilter ko, inedit ko ng maayos yung mga chika nyo kahit na alam kong mas mabubunot kayo. Totoo lang. Mabait po ako. Alam nyo, mali po ang pagkakakilala nyo sa akin. Napakabait ko na alam ng mga baklang to na napakadami nilang problematic na sinabi na kabadong-kabado sila na baka i-ere ko for the likes, for the rage bait, for the keme. Hindi po ako ganong tao. Mali po kayo ng pagkakakilala sa akin. Parang yung one time sinabi ni Mrs. Tan na Yung Parang yung season one time sinabi ni 1, mas feeling ko mas pinag-usapan yun kung hindi rin ako nag-filter. At marami akong finilter sa editing na talagang pinaglaban ko sa producer kasi sa perspective ng producer, maganda yan, entertaining yan, pag-uusapan yan. Pero sa point of view ko, at the expense of my community. Yun eh.
at the end of it all, what we show to the world na nire-represent natin community natin, yung mga palabas na ginagawa natin, nire-represent tayo nun. Nire-represent tayo in general nun. Walang taong sa community natin, the reason why we're called a community, because no one moves alone. We have to move together. Period. Dito to yun. Then, yan ang aking personal belief about being a community leader. That we as a community, we have to realize our power na walang mangyayari kung hindi tayo magtutulungan. Totoo yun. Alam kong bumenta na ang salitang unity. Unity! Pero dapat alam natin kung ano dapat yung points of unity natin. Mas nuanced na approach sa unity ang kailangan natin. Unity na tinatanggap natin na tayo as a community, we have shared struggles. Yun talaga yung pagkakapare-parehan natin. Magkakaiba tayo ng taste sa lalaki, magkakaiba tayo ng politika, magkakaiba tayo ng amats, pero iisa tayo ng danas. And that's what makes us a community. Yan yung paniniwala ko talaga. Thank you very much, candidate number 5. Yes, pwede nyo nang i-pack up to. Pero, direct, Ano? curious question lang, meron ka bang villain sa drag din? Kasi, feeling ko kasi, ito ha, Alam mo ako, actually, may assistant pang ano. personal. Ang dami na lang matututunan dito. Masterclass na to. Hindi kasi, di ba, parang pagkakitaan na natin yung mga, feel ko. Feeling ko kasi, nung first time mo akong nakeme, feeling ko, pineg mo ako as villain. May villains ka ba sa drag din? Yun yung una kong tanong. Kasi, meron din akong isang sister na nagsabi na, feeling niya villain siya. Alam naman natin kung sino yan, si ano. Diba? So, gusto lang natin i-clear up kung meron ka bang pinipeg na villains, ganito, ganyan. At saka, Alam mo sa akin sa akin. at saka, wait lang. Tsaka, diba, tinanong ko din kasi yung mga sisters ko na parang, ang tinatanong doon sa kanila sa interview ay, syempre nagchikahan na kami. Ang tinanong sa kanila sa interview ay, ano namang masasabi mo kapag sinabihan ka ni Mrs. Ta na ganito? Oh. So, paki-confirm na lang po, direct. Alam nyo, nakakatawa kasi ginagawa natin yan. Kasi tinitignan lang natin. Ako totoo lang, natatawa ko kasi alam ko namang lahat ng sagot nyo sa interview ay eme. Uy, di ba? Di ba? Wala. Unang-una, lahat ng sinasagot nyo sa interview ay eme. Totoong buhay lang. Wala kayong, the goal of the interview is to na mapa-oo nyo ako. So, alam kong lahat ng sasabihin nyo doon with a hint of, grain of salt, kumbaga. Pero dahil kilala ko naman kayo prior, di ba pag alam kong ine-eme nyo ako, binabasag ko kayo, ganyan-ganyan. Oh. So, may villain ka ba sa drag din? Kasi, Yung feeling kasi na yan, ang nagde-decide yan, audience, hindi ako. Hindi naman tayo nagde-decide yan eh. Alam mo yung Totoo audience, naman. may kakabusitan sila sa gusto sa ayaw natin, sa gusto natin. So, to be able to paint, alam mo, sa huli, why would you write in a villain if you can have a series of villains? Parang sa paningin ko, lahat naman talaga kayo kontrabida. Mamaldita nyo kaya. Hoy, ang mabait yan namin. Alam niyo ang mas villain Tatlong beses na po ako Pero nahulog. tinatanong ko kung may villain ba, tinatanong ko ang dami, sino doon? Ang mas Kasi ano ba standard natin ng villain? Kasi ako, I love villains. I think villains are misunderstood. Sa totoong buhay lang, hindi naman sinulat ang villains to remind the audience that there's evil and bad. There's good and evil. Villains are, I believe, villains are written because they need to be reminded of that in a story of heroism, in a story of victory, there's someone out there experiencing the same thing na may pinanggagalingan yung rage. Ako feeling ko isa yun sa mga hindi masyadong explored na topics True. sa cinema in general, di ba? Na ginagawa na ngayon ng mga malalaking studio. So dahil may ganun ang humanize topic yung mga natin for villains. today. Charis. Bernadette, pasok. Hindi. Tama na kasi yung mga villains na yan. Diyos ko, Oo. anong petsa na nagre-reinvent na ang reality TV? Diyos ko, mas marami pa atang nanonood nung balon-balon. Ano yung balon-balon? Ang putok-putok na balon. Nakita ko reality TV Yung sa streaming. dating show kay Merut. Oo, nag-iiba na. Okay. Kaya sa huli, it's all about knowing your audience. Kung ito ay ginagawa mo para sa isang set of audience na alam mong maiintindihan at maunawaan na lang ginagawa mo, so be it. So yung mga hindi nagustuhan yung drag din, hindi para sa kanila yung palabas. Ganun lang kasimple. But it doesn't make our show less. Period. Feeling ko kailangan malaman na ng mga tao yun. Hindi lang po dahil dito nanalo kami ng awards ha. Dahil ako sa huli, alam ko naman sa sarili ko pag gumawa ko ng pangit. 'Di ba? Alam naman natin yan, self-aware naman tayo. Oo naman. Kung Siyempre, hindi as natin, artist, oo, diba? pag hindi na natin alam kung kailan tayo gumagawa ng pangit, you don't get to call yourself as an artist.
Kasi yan ang pinakamalaki nating sakit. We have a great standard. No, we always see the bad versions of ourselves. Ay, ang ganda nun. Ay. Iba ka talaga, no? Speaking of Kaya bad, award-winning ka talaga, direct. Mrs. Tan, ang bad din ng hairline mo. Ito ba? Ano nga, nasa special slay, no? Pero Special ayan. slay. Final play. Final- Speaking of bad, walang bad ngayon sa mga audience. Mga good yan, mga good job kayo dyan kasi nakastay pa rin kayo nakikinig. Pero anong masasabi mo? Last message, short message. Short message for sa mga aspiring drag artists. Sana may gumawa, yung mga fan ng Drag Den or kung may fans man ako manonood nito, sana gawa mo ako ng parang core ng video edit nito, yung mas mabilis, yung mas fun. Yung routine Gawin mo ako, routine mentality. Gawin mo ako ng ganon. Feeling ko kailangan ko ng ganyan kasi kailangan na akong bumaba sa ganyan. Yung pagiging seryoso ko, napapasama lang ako. Nabibigyan ako ng edit. Nabibigyan ako ng edit na mga, ay sorry, bawal pala yun. Go lang. Nabibigyan ako ng ng yellow third edit. Diba, nabibigyan ako ng ganong edit. So, bigyan niyo ako ng pang bigyan niyo ako ng pang edit na pang TikTok lang. Yung, dun lang nila ako makikilala at dun lang nila ako Sa mga maiintindihan. dancers, gawa kayo ng Rudina mentality. Kasi pag nabasa lang nila yung screenshot ng walang tono ko at hindi nila ako kilala, iisipin nila masama akong tao. Give ko. Speaking of masama, napakasami mo na rin sinabi. Totoo yan. Sabi ko, short lang. susulitin ko nga. Diba sabi nyo, galing ako. Ayan, sinulit natin, diba? Iba ka talaga, direct. Sabi ko sa inyo, huwag akong bibigyan ng mic. Pero, naintindihan nyo na kung bakit di ako nagsasalita. Speaking of bibigay ng mic, I just want to say maraming salamat sa pagpunta sa amin. Di ba wala siyang sense? Ayan na, wala ka ng tampo sa akin. Si Deja kasi may sama siya ng Oo, loob. talaga. Ano Kasi ba talaga siya ng loob? Nainanay ako nanood ng show niya after niya manalo. Oo. Bakit? Wala, ano lang niya, sa fantasy niya, hindi ko tanggap na nanalo siya. May gano'n siya sama ng loob. Not until very recently. Not until this year lang, ha? Hindi kasi si Deja, may tambo talaga siya sa akin. Not until very recently lang, di ba, na-open up niya na sabi ko nitong January. Noong January kasi nagbanding-banding yung mga Den Girls. Tapos sabi ko sa kanila, tinanong nila ako, direct may Drag Din Season 3 ba? Ang sagot ko ay, definitely not this year. Kasi feeling ko, kailangan nyo din naman malaman. Kasi this is your show, hindi naman to sa akin lang. Ako, feel free to own Drag Den the way I own it because it is equally yours. You know, hindi naman tatayo tong show na to kung hindi ko kayo nakuha. Wala ako ikukwento kung ang papangit ng mga nakuha kong queens, 'di ba? Dahil dyan, pwede ba kaming, kami na yung mag-set tour next time? Pagod na kami sa'yo eh. Hindi sana kayo, reveal ko muna tong pasabog kay Ang Deja. layo mo na agad. So sabi ko, kung may sama kayo ng loob sa Drag Den na hindi pa natin nasisettle, sabihin nyo na sa akin para makapag-move on tayo. So ito na nga, direct. So yun yung sinabi niya na hindi ko nakanood ng show. So ang ginawa natin noong February, di ba may show kayo sa Baguio. Pumunta tayo sa Baguio, ako pa nagmaneho sa inyo, ginawa nyo kong yay! Driver. Hindi naman niya yay. Hindi naman. I had fun. Pero, di ba kayong dalawa yon? Tapos, nagsiksika tayo sa isang kwarto. Di ba? Nanood tayo ng show nyo. Pinakilala nyo ako sa mga taga Baguio. Ganyan. Inikot niya tayo sa lugar niya. Kahit na pinitika ko siya nung una kasi hindi niya tayo inikot sa mga masarap na pagkain. Sabi ko, Deja, wala. Di ba? Zero. Zero si Direk. At nakipag-agawan pa si Deja. Hindi, alam ko talaga ako. Oo, nakipag-agawan ka pa sa mga lalaki pinagalan ni Mrs. Tan. Pero alam mo, hindi naman ako pumunta doon para malalaki. Unang-una, pumunta ako doon para makabanding kayo. Walang showbiz aside. At pangalawa, kasi pre-pandemic pa ako hindi pumunta ng Baguio talaga. So there's that. So, yun yung ano kay Shoutout Deja. May sa sama Hype. siya ng loob na feeling niya. Hindi ko mapanindigan na siya yung nanalo kasi may mga nagsabi na rap siya. Pero eto Deja, hindi ko alam kung nasabi ko sa ito, pero sige sabihin na natin ng may camera. Yes. Hindi, ako, pag tinatanong ako, bakit ikaw yung nanalo? Kasi, meron na rin ako sa isip ko na alam kong, whatever happens, magkaroon man ng season 2 or season 3 ang Drag Den, magiging perfect representation ka kung para saan ginawa yung Drag Den. This is a show na ginawa para sa mga drag na tulad mo. At mapalalaman nyo ng mga tao sa bawat entabladong sasampahan mo at ipapakita mo yung best mo. Wala ka nakita prior to Drag Den and after your stint as a Drag Supreme. Every stage na pinupuntahan mo, malaki or maliit ang bayad, you deliver the same energy. May mga pagkakataon na may sakit ka na, di ba? Naabutan kayo, may mga sakit ka na halos mabalian ka na ng buto. Pumupunta ka sa trabaho.
At ako sa feeling ko, yun yung masarap. Ipikit yung mata mo sa gabi na isipin mo, hindi ako ipapahiya ng taong pwedeng ikaw na yung huling drag supreme, hindi natin sure. Pero at least, 'di ba? You're someone that I know na kung bakit ginawa ang drag din, para saan? Para sa mga taong nangarap maging drag queen. At ikaw yun. Sabog! Okay na yun, ha? Hilot ka na, ha? Hilutin mo naman. Magiging mabait ka na sa akin, ha? Wait lang, direct dalawa kaming host. Hilutin mo Nasa, naman. Mrs. Saan Tan, sinabi na sa oo, sa'yo mas marami ka nang narinig sa Para may akin. dala yan si Mrs. Tan. Anong dala mo? May pasalubong tayo kay Direk. Iniisip ko ako, ibibigay ko pa to eh. Dapat meron, ha? Ano yan? Meron Oh din my eh. God. Baka po nga yung showcase Oo. yan. Dahil hinilot mo si Deja, ano? Oo. Ito ang panghilot naman ni Mrs. Tan para Oo. sa'yo. Ito naman, hihilutin naman kita. Oh, Galing sa wow. Game Zone! Oh my God, iPad Pro! At saka meron dyang ano, At salamat. Gusto ko yung nag-unboxing talaga tayo dito. Thank you, ha? Thank you, ha? Thank you, Team Zone. ang ganda naman bigay ng Game Zone, ha? And that's... Ang ganda. Ayan na, okay na. Sana makinabang yung podcast nyo dito at marami pang mag-tune in. Oo, ano? Hindi ko nilabas yung mga maanghang na chika. Ang mga Diba? chickies. Timing is everything. And timing is the key. Wow. Speaking of time. Ano? Time na natin. Tama na tao. Hoy, pero sana wag nyo na akong seryosohin after nyo mapanood na to. Pag sineryoso nyo pa yung mga tala ko after this at magalit-galitan kayo, ang tawag sa inyo ay... Charis. Pop. Ayan, speaking of time. Pero ano, direct, no? Bilang time na nga. Alam ko namang marami ka pang gustong i-share. At saan ka pa nila pwedeng i-follow? Ano yung mga projects mo ngayon? Meron ka ba mga projects na gustong sabihin sa kanila para... Kasi follow nyo ako sa socials ko at I am Rodafrog. I am RODAFROG. Sa lahat ng social media, yan yung aking username. Nandun yung mga chika ko. Kung gusto nyo nang wala ako masyadong opinion, sa Instagram nyo ako i-follow. Kung gusto nyo naman akong i-follow for may mga spicy na chika, sa Twitter nyo ako i-follow. May mga projects ka ba ngayon na parating? Yes! Ako, meron kaming upcoming film. Actually, i-guess nyo rin siya, di ba? Yung isa sa mga upcoming film ko ay, ang starring film ni Sasa Girl. Sino yan? Ay, shit, hinubel nyo siya. Sorry. Pero ito, very, very excited ako kasi ang tagal na nung uling pelikula ko. Pero di ba ito rin yung sinabi ko sa inyo nung sabi kong, magpapahinga muna ako from drag den dahil gusto kong gumawa ng pelikula sa isang mundo na, alam mo yon, na hindi ako didiktahan ng mga tao kung ano at paano ko dapat gawin At paano dapat ikwento? at kung ano yung mga dapat ko sabihin. Yes, talaga naman may pelikula. At bukod doon, Meron pa. may isa pa akong pelikula this Ay, year. dalawa. Abangan ninyo yan. Kasi parehas tong maanghang. Yung isa mas sweet lang eh. Yung kay Sasa sweet lang yan. Pero makabuluhan at talagang maiiyak kayo. Wow, ganun na yung pinromote mo. Maiiyak kayo, mga ganun-ganun na lang. Pero yung isa kasi, it's part of the very first BMX festival. So alam ko marami nakanood sa inyo sa Viva Max. It's Viva Max, formerly Viva Max. But it's an erotic film festival. Yes. A verse of its nature. So ito yung, dito ko naman gagawin yung pinakamatapang kong pelikula. Kung bakit malalaman ninyo sa di ko ata pwede Sa mga sabihin susunod ko na Basta araw. this year. Oo. Basta this year. At it's something very personal kasi it's another, yung dalawang pelikula na gagawin ko ay tungkol sa danas ng mga transparent. Yung pride na. At syempre, sa darating na June, di pa natin kasi alam kailan ito i-air. Baka masyadong soon. Don't you think? Oh, in general. At syempre, kapag ka meron kayong oras at meron kayong karagdagang panahon or oras para makilahok at makisama sa mga pinaglalaban ng komunidad natin, gawin ninyo po. May it be on social media, attend your local pride events, or attend the annual Love Laban Pride. Whatever that is, whatever you can share and commit to the movement, malaking tulong na po yan para sa ating lahat. Ang importante ay meron na tayo nung komunidad na mas lalong umiingay, mas lumalakas. At mas lalo nagiging spicy. Correct. And now it's not the time to give up, 'di ba? Ito yung pagkakataon para mas lalo tayong mas lumakas at mas maging matapang na miyembro ng ating mga komunidad. Thank you very much, Direk Roddy. Maraming salamat sa inyong dalawa at sobrang proud ako sa inyo kasi finally, di ba, meron kayong podcast. Asabog! Thank you very much. Diba? Kung si Catherine at si Nadine nag-joint slay, ang business na si Deja nag-joint slay. Diba? Diba? Pasabog! Sina din ah.
Pag-awayan nyo na yan sa next episode. Maraming salamat po. And that's it for our drag and everything kwentuhan. For more kwentuhan, just follow Dragverse in all social media accounts. And of course, don't forget to stream Dragverse on Spotify. See you in our next drag session only here on Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game. Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like Game Zone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems.